Part 3, ang araw na hindi ko inasahan. May mga problemang hindi mo pwedeng takbuhan. Kahit gusto mo. Nasa gitna ako ng klase nang maramdaman ko yon. Isang kakaibang kirot sa ibabang bahagi ng tiyan. Hindi matalim, pero mabigat. Parang may humihila mula sa loob. Ano to? Bulong ko, napapahawak sa mesa. Sinubukan kong baliwalain. Baka nervyos lang. Baka gutom. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang pakiramdam. Hindi sakit na sanay ako. Iba. Parang may orasan sa loob ng katawan na biglang nagising, at ako ang hindi handa. Pawis na pawis ang palad ko. Hirap akong mag-focus sa test paper. Leah, okay ka lang? Bulong ng katabi ko. Tumango ako kahit hindi totoo. Nang tumayo ang teacher para mangolekta ng papel, doon ko naramdaman ang tuluyang kaba. May mali, at alam ng katawan to, kahit ako hindi pa. Humingi ako ng permiso na lumabas. Sa banyo, saka ko lang tuluyang naintindihan. Tahimik akong nakatayo sa loob ng cubicle, nanginginig ang mga kamay. Mahinang ungol ko. Hindi sa sakit lang, kundi sa takot. Ito na yon. Yung bagay na naririnig ko lang dati. Yung hindi ko kailanman inisip na mararanasan ko, lalo na sa ganitong paraan. Wala akong manyawal. Wala akong tanong na pwedeng itanong. At higit sa lahat, hindi ito katawan ko. Pero ako ang nandito. Huminga ako ng malalim, pilit inaayos ang sarili gaya ng kaya ko. Naalala ko ang mga paalala. Mga narinig sa klase. Mga simpleng salitang akala ko noon, madali lang intindihin. Hindi pala. Paglabas ko ng banyo, parang mas mabigat ang bawat hakbang. Mas mabagal. Mas maingat. Parang may invisible timer na kailangan kong sundan. Sa loob ng klase, mas sumakit ang tiyan ko. May mga sandaling gusto ko na lang umupo sa sahig at huminga. Ganito pala to, bulong ko sa isip. Ganito pala ang pinagdadaanan nila, kahit tuloy lang ang mundo. Walang pause, walang excuse. Sa hapon, umuwi akong tahimik. Napansin agad ng nanay ni Leah. Masakit ba puson mo? Tanong niya, sanay ang tono. Natigilan ako. Buwan mo ba? Tumango ako, kahit hindi ko alam kung paano eksaktong sasagot. Halika, sabi niya. Magpahinga ka. Normal yan. Normal. Pero para sa akin, parang bagyo. Sa kwarto, humiga ako, yakap ang unan, pinipilit pakalmayan ang katawan na hindi ko pa rin lubos na kilala. Leah, bulong ko sa kisame. Pasensya na talaga. Kung pwede lang, akuan ko lahat ng sakit para sayo. Kung pwede lang, ibalik ko na agad to. Pero wala akong magawa kundi alagaan ang katawan mo, kahit hindi ko pa lubos na alam kung paano. At sa kabilang bahagi ng lungsod, habang si Leah ay humaharap sa mga problemang hindi rin niya inaasahan bilang si Maiko. Ako naman ay natututo ng isang katotohanang hindi itinuturo sa kahit anong libro. Na ang pagiging babae ay hindi lang lakas. Ito ay tiyaga, pag-unawa sa sariling katawan, at pagharap sa sakit ng tahimik. Kahit may pasok, kahit may exam, kahit pagod ka na. At pakiramdam ko, hindi pa ito ang pinakamahirap.